Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, halina't dumulog sa banal na hapag ng Panginoon. At upang tayo maging marapat makibahagi sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, lalo ba ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, alang-alang sa dakilang pag-ibig na iyong anak, na siyang nagbunsod upang mahalin niya ang lahat, ano pat kusa niyang inako ang mamatay para sa sanlibutan, kami naway masigasig na tumaak sa kanyang dinaanan, sa iyong pag-akay at sa kanyang pamamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, ipinahahayag ni Propeta Jeremias ang paggawa ng Panginoon ng bagong tipan sa Israel at susunod sila sa Kanya dahil isusulat niya ito sa kanilang mga puso. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong pakikipagtipan sa Israel at Huda. Ito'y di gaya ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno, nang ilabas ko sila sa Ehipto. Bagamat sumira sila sa kanilang kasunduan, nagtiyaga ako sa kanila. Ganito ang gagawin kong tipan sa Israel. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ko sa kanilang mga puso. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila ang magiging bayan ko. Hindi na nila kailangang turuan ng isa't isa upang makilala ang Panginoon. Lahat sila, dakila't hamak, ay makakikilala sa akin, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang maling gawain at hindi ko nagugunitain pa ang kanilang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko sa aking hain, tapat na puso't loobin. Ako'y gawa no mahal
kasalanan ko iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harap ay huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik at ako'y gawin mong tapat. Kung magkagayon na aking tuturuan, sa iyo lumapit ang makasalanan. Diyos ko sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Sa ikalawang pagbasa, ipinangangaral ng sumulat sa mga Hebreo na maging si Jesus ay natuto sa tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya'y dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na nakapagsalita sa Kanya, na nakapagliligtas sa Kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumunod sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, itinuturo ni Jesus na ang tunay niyang lingkod ay yaong sumusunod saan man siya naroroon.
sa pagmamahal. Naroroon ang Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, kabilang ang ilang Griego sa mga pumunta sa pista upang sumamba. Lumapit sila kay Felipe na taga Betsaida, Galilea at nakiusap, "Ginoo, ibig po naming makita si Jesus." Sinabi ito ni Felipe kay Andres at silang dalawa'y lumapit kay Jesus at ipinaalam ang kahilingan ng mga iyon. Sinabi ni Jesus, "Dumating ng oras upang parangalan ng anak ng tao. Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili ito nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang napopuos sa kanyang buhay sa daigdig na ito, ang siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin na naglilingkod sa akin, at saan man ako naroroon, ay naroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Ngayon, ako'y nababagabag. Sasabihin ko ba, Ama, iligtas mo ako sa kahirapang daranasin ko? Hindi, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito upang danasin ang kahirapang ito. Ama, parangalan mo ang iyong pangalan. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Pinangaralan ko na ito at muli kong pararangalan." Narinig ito ng mga taong naroon at ang sabi nila, "Kumulog." Sabi naman ng iba, nagsalita sa kanya isang anghel. Sinabi ni Jesus, "Ipinarinig sa tinig na ito dahil sa inyo, hindi dahil sa akin. Panahon na upang hatulan ang sanlibutan. Itataboy ngayon sa labas ang pinuno ng sanlibutan ito. At kung ako'y maitaas na, ilalapit ko sa akin ang lahat ng tao." Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano siya mamamatay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang buhay. Yan minsan yata ang batian sa mga schools. Magandang buhay. Salip na magandang araw, magandang umaga, magandang hapon, ang bati ng mga estudyante ay magandang buhay. Totoo naman, magandang buhay. Dahil ito yung pinakamahalagang kaloob sa atin ng Diyos bilang kanyang mga anak, bilang kanyang mga nilalang. At higit na napatitingkad ang kagandahan ng buhay kung ito ay naiyaalay natin, naihandog sa Diyos at gayon din sa ating kapwa-tao. Magandang buhay. Magandang buhay. At ito mga kapatid, ang siyang pinapalala sa atin ngayong ikalimang linggo sa panahon ng Kwaresma, isang linggo bago tayo pumasok sa mga mahal na araw ng ating inang simbahan. Magandang buhay na binigay sa atin ng Diyos. At ito yung pinapalala sa atin ng ating mga pagbasa. Sa ating pong unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias, ay dito pinahayag ni Jeremias na ang Diyos ay gagawa ng bagong tipan. Ang Diyos ay gagawa ng bagong tipan. Bakit? Sapagkat ang mga Israelita, nung nakipagtipan ng Diyos, sa pamamagitan ng pagbibigay nito ng kanyang kautusan na nakaukit sa tipak na bato, ay nakita dito ang kawalan ng katapat at hindi kataksilan ng mga Israelita. Kaya ngayon, ang sabi ng Diyos, hindi na iuukit ang kautusan sa isang tipak na bato, kundi ito'y iuukit mismo sa puso ng mga tao. Ito'y iuukit sa puso ng tao upang sa gayon, ito'y higit nilang makita, maranasan at higit sa lahat ay maisabuhay nang sa gayon, makita talaga nila yung kagandahan ng buhay
na ibinigay ng Diyos sa kanila. Magandang buhay. Kaya nga, si Jesus, sabi ka sa ating ikalawang pagbasa, ay niyalay ang kanyang sariling buhay para sa ating kaligtasan. Kayon, sa Ebanghelyo, dito pinahayag ni Jesus sa kanyang mga alagad ang isang pagsasalarawan tungkol sa gagawin niya. Tungkol sa isang butil ng trigo. Kung dito mamamatay, ito'y mananatiling nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito ay mamumunga ng marami. Ano bang nais paiwatig dito ng Panginoon? Simple lang po iyan. Halimbawa, kayo'y merong mga butil ng mga pananim sa inyong bahay. Kapag ang mga butil na ito ay itinago nyo lamang sa bahay, sa lalagyan, sa garapon, ano mangyayari diyan? Mamumunga ba yan? Hindi. Pero kapag ito itinanim, mamamatay yung pagiging butil niya. Bakit? Dahil mula sa kanya ay uusbong ang halaman. At kapag ito'y umusbong, mamumunga. At kapag ito'y namunga, ito ay marami. Diyan niya inilarawan ni Jesus ang gagawin niya. Yung gagawin niya, yung pag-aalin ng kanyang sariling buhay upang sa gayon, sa pamamagitan nito, ito'y magbunga. At anong bunga nito? Ang kaligtasan ng lahat ng mga tao. Tingnan niyo mga kapatid, ganyan ang tingin ng Diyos sa buhay ng tao. Maganda ito. Maganda ito. Makabuluhan ito. Na maging ang kanyang sariling anak ay ibinigay niya upang maligtas ang buhay nating mga tao. Mga kapatid, anong pinapaalala sa atin dito? Paano natin higit na makikita ang kagandahan ng buhay? Una, sabi sa Ebanghelyo, ang taong labis nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siya mawawalan nito. Ang taong labis nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Dito, ang dapat bigyang diin doon sa sinabing ito ng Panginoon ay ito, yung salitang labis. Wala naman pong masama na magpahalaga sa buhay. Tama naman ito. Pero ang binibigyang din dito, mga kapatid, ng Panginoon na yung labis. Pag sinabi nating labis ay sobra-sobra. At minsan, kung ano bang sobra-sobra ay hindi na nakakatulong. Hindi na maganda. Minsan, sabi sa isang post sa Facebook, sa mga kaibigan ko na hindi kumakain ng taba ng baboy, sa mga taong hindi nagpupuyat, hindi umiinom, hindi naninigarilyo, walang bisyo. Alam nyo, malungkot ang buhay ninyo. Tanong nyo kung bakit. Kasi buhay pa kayo, patay na kami. Hindi nyo nag-gets. Pero hindi ibig sabihin na in-encourage tayo na magbisyo. Kumbaga inaano lang nila doon na para dahil nga iniingatan mo yung buhay. Kasi meron mga tao na sobrang labis-labis sa pag-iingat sa buhay, sa kanilang kalusugan. Wala namang masama doon. Pero ang tanong is, na-enjoy pa ba natin ang ating buhay? Kasi minsan, yung labis-labis, sobra-sobra, minsan hindi na ito tama. May pagkakataon na hindi na ito nakakatulong. Halimbawa, pumunta ka sa handaan, ang lahat ng handa, bawal. Kakain ka o hindi? Kakain ka hindi? Kakain ka hindi? Kumain ka. Konti-konti. Huwag labis-labis. Wag sobra-sobra. O di yung hindi mo makakain,
Kantay mo na lang si Gary V. Take me out of the dark. May bago na ho, hindi na ho, balutin mo. Take me out. Nadinig ko lang sa mga kabataan. So, ang binibigyan din dito is yung labis. Maganda ang buhay. Pero minsan yung labis na pagpapahalaga, yung sobra-sobra, na minsan ay hindi na tama at hindi na nakakatulong, hindi na natin makikita ang kaganda ng buhay. Hindi na rin natin ito ma-enjoy. Hindi na rin natin ito ma-enjoy kasi, ay, bawal ito. Kumain kang konti. Hindi ho masama na magpahalaga ng buhay. Pero minsan, yung labis, yung sobra, minsan hindi rin nakakatulong. Alam naman natin yan, anumang labis, anumang sobra, may mga pagkakatong ito ay nakakasama. Pangalawa, para makita natin yung kagandahan ng buhay, inialay ni Jesus ang kanyang sarili para sa ating kaligtasan. Lahat tayo aware na tayo nagiging alipin ng pagkakasala. Naligtas na tayo. Lahat yan. Lahat tayo naligtas na. Pero sa pagkakatong ito, itong tanongin natin sa ating sarili, saan natin tayo gustong maligtas ng Panginoon? Saan natin tayo gustong matulungan ng Panginoon? Siguro maganda dito maging specific tayo. Ano ba yung gumagapos sa atin? Ano ba yung nagiging hadlang sa atin para lumapit tayo sa Diyos? Definitely kasalanan, pero be more specific. We try to identify. Ano ba ito? At pag na-identify na natin ito yung hilingin natin na matulungan tayo ng Diyos. Ito ba'y masamang ugali? Ito ba'y pagiging mainitin ng ulo? Ito ba'y bisyo? Be more specific. Kasi pag specific at identify natin ito, doon natin mas maifo-focus ang ating sarili. Na pagtutunan ng pansin na sana ito unti-unti mabago ko at matulungan ako ng Diyos. Naligtas na tayo lahat. Para alam naman natin, patuloy nagaganap ang gawain ng kaligtasan. Pero ngayon, ang paanyaya sa atin ng Panginoon, be specific. Be specific. Saan natin tayo gustong matulungan ng ating Panginoon. At panghuli po, meron nakamamatay na bumubuhay. Meron nakamamatay na nakabubuhay. Ito yung natawag nating self-denial, self-sacrifice. Yung sinabing kapuutan ang buhay, ibig sabihin nito na maupuot tayo. We will try to practice self-denial. Yung mga hilig natin, pinapatay natin sa ating sarili. Pinapatay natin sa ating sarili. Dinidisiplina natin ating mga sarili upang sa gayon, higit nating makita yung buhay. Higit nating makita yung buhay. We try to practice self-denial. We try to practice self-denial. We deny ourselves of things na
maring maganda para sa atin. Kasi i-deny natin sa ating sarili yung mga bagay na ayaw natin. Madali iyan. Pero if we try to deny ourselves good things, beautiful things, maganda naman iyon. Pero makikita na mayroong mas maganda pa doon. At ano yun? Yung ating mismong sariling buhay. Magandang buhay. Maganda ang buhay. Kaya nga, pinahalagahan ito ng Panginoon at itong pinapaalala sa atin ngayon. Makita, maranasan ang kagandahan ng buhay. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa isang Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon, Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos sa totoo, buhat sa Diyos sa totoo. Sumilang at hindi ginawa, kaisa ng Ama sa pagkadiyos at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan, siya'y nanaog mula sa kalangitan, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, kay Mariang Bira na naging tao, ipinako sa krus dahil sa ating, nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing, muli siyang nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan, umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siya muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at ang mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sa Anak, sinasamba siya at pinararangalan kaysa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang katolika at apostolika, gayon din sa isang binag sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Dumalangin tayo sa Amang makapangyarihan upang tulad ni Jesus, maging handa tayo mag-alin na kanya ng buhay para sa karya ng Diyos, ating idalangin. Panginoon, gawin kaming tagapaghatid ng iyong pag-ibig. Panginoon, gawin kaming tagapaghatid ng iyong pag-ibig. Para sa simbahan, upang ang ibinubog ng dugo ng mga martir ay maging binhing tutubo at magpapayabong sa pananampalataya, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin kaming tagapaghatid ng iyong pag-ibig. Para sa mga namumuno sa bansa at sa bayan, ay magsakripisyo para sa taong bayan, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin kaming tagapaghatid ng iyong pag-ibig. Para sa mga mahihirap at nagdurusa, sa mga biktima ng karahasan at kawalan ng katarungan, sa mga nalulumbay at nasisiraan ng loob, at bigyan ng pag-asa at lakas ng loob ng pagdurusa, kamatayan at pagkabuhay ni Kristo, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin kaming tagapaghatid ng iyong pag-ibig. Para sa ating natitipon ngayon, upang ituring nating anumang hirap at sakripisyo na binabata para sa iba, ay pakikibahagi sa pagliligtas ni Kristo, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin kaming tagapaghatid ng iyong pag-ibig. Para sa mga kapatid nating yumao, upang makamit nila ang gantimpalang inilaan sa mga nagdilingkod sa Diyos at sa kapwa, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin kaming tagapaghatid ng iyong pag-ibig.
Sama rin natin sa ating pananalangin sa misang ito ang densyon pasasalamat ng ating mga tagapagtaguyod, Ministry of Altar Servers sa panguna ni Bles Perez, Social Communications Commission sa panguna ni Sherwin Makasaya, gayon din sina Oliva Enriquez, Lily De Guia, Len Ople, Beth Felipe, Cecil Aguilar, Grace Sebastian, Lerma Viri, Ofelia Reyes, Raquel Ramos, Michael Reyes, Noel Fajardo, Mirna Reyes, Orel Mangahas, Ralph Nico Espinola, Pia Ann Santos, Ana Ayesa Bundok. Gayon din ang pasasalamat ni Jayan Louie, Jessen Liam, Jendio Calimon, Andres Sarondo, Pelagio at Priscilla na nagdiriwan ng kanilang ika-60 taong anibersaryo sa kasal para sa natatayang kahilingan ni na Kayla C. Tamco, Josephine Bardos, Albert Clarence Luis Salamat, Alexis at Alfonso Alan Santos, at gayon din sa mga kukuha ng entrance examination para sa kolehiyo bukas at ang mga kukuha rin ng pagsusulit sa license examination for teachers. Para sa nagdiriwan na kanilang kaarawan na sina Adelaida Cruz at Eugene Martin, patuloy natin dalangin ang pagbuti ng kalusugan at kagalingin ni na Christopher Chuntoyko, Tony Cruz, Generosa Bundok, Maria Crisila Deras Manginao, Apolinar Tigaya Katalig at Orlando C. Ignacio Jr. At para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Mamerto, Yolando, Marites, Evangeline Venerando, Rodolfo, Epifania, Ricardo Sr., Virgilio Sr., Anastasia, Reynaldo, Crisanta, Jose, Oliva, Mario at Irene. Ating indulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Ama naming lumikha, dinggin ng aming panalangin, tulungan kaming mag-alay ng sarili para sa kapwa upang makahati sa kadakilaan ni Jesus na aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Ang mag-aalay ng kandila at bulaklak sa dedication cross ay sina Orel Mangahas, Ralph Nico Espinola, Pia Ann Santos at Ana Ayesa Bundok.
Manalangin kayo mga kapatido, pangampagahay natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami dumadalangin ang mga pinapagsaloob mo ng mga nilalaman ng pananampalatayang Kristiyano ay yung gawing dalisay, pakundangan sa pinagdiriwang ng paghahain ito sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa paninagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulas sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagkapakumbabay namin iyong kinararanghal. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ang papuri sa nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanya pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bagot pala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak, kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo sing bahal laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Dennis sa aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sa patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal, na namoy dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwan namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili man nakagagaling na utos, sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilios lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyong aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Ang Diyos nagawad
ng mga kasalanan ng sanlibutan. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya nagali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan niya makiisa sa kanyang banal na biging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakikinabang sa katawan at dugo ng iyong anak, ay mapabilang nawa lagi sa mga kaanib niya na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialin na natin ang pagdiriwang ng banal na misa, humayo tayo at patuloy na maranasan ang kagandahan ng buhay. Salamat sa Diyos.